Hindi ko po talaga totoong trabaho yung corporate secretary. Yung totoong trabaho ko po doon is sa gate pass lang po. Nag-i-issue lang po ako ng gate pass sa may main gate. I think this person is lying. Talagang we have proven and si Ronaldin Baterna have issued a lot of checks. At sa kanyang trabaho, sa Pogo, sa manggagaling yung perang yon, di ba? And she's trying to tell us that ang kanyang salary is only 23,000. But the reality is, nakakapag-issue siya ng millions of pesos. But they allowed to be used by the Chinese people. You were allowed to be used by those people. Di ba? So inaamin mo na, Ronaldin, na ginamit ka ng mga Chinese to issue these checks, right? Yes po, Mr. Chair. At sino yung Chinese na yon? So the question, Ms. Baterna, ikaw ba handang pumirma ng waiver? Binibigyan mo ng karapatan ang Quadcom na makita lahat ng bank transactions mo. It is answerable by yes or no only. Yes po, Mr. Chair. Baterna, nung last hearing, pinakita ko sa iyo yung dalawang sublease agreement na pinirmahan mo for and behalf of Lucky South 99. Tama? Tama po, Mr. Chair. Sinabi mo doon sa hearing na yon, pirma mo. Tama po, Mr. Chair. Tinanong ko sa iyo, sino ang nag-prepare nun? Ang sinagot mo, Attorney Medina. Yes, Tama? Mr. Chair. Yun ang dahilan, Attorney, kung bakit ka nandito. I will answer Ikaw that. ba ang gumawa ng mga dokumento na yon? Ganito po. Yes or no? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Kasi, First nagdepensa ka pa eh. Kakapasok lang na balita. Grabe, umamin na si Ronaldin Baterna nagsisinungaling siya sa Congress. Matapos sabihin niya sa mga congressman, ginagamit lang siya dito. Wag daw sana siya ang ipapakulong sa kulungan. Ayon sa mga congressman, finish na si Ronaldin Baterna na corner na siya ng Kongreso. Inamin niya na kasi ang buong kasinungalingan. Ginagamit siya ng mga Chinese sa Pogo. Ayon kay Ronaldin Baterna, gate pass lang daw trabaho niya sa Lucky South. Utusan lang daw siya ni Cassandra Leong, pero siya ang nag-i-issue ng milyon-milyon cheque ng Lucky South. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalaki pera? 23,000 pesos lang ang sahod mo. Pistadong nagsisinungaling na naman si Ronaldin Baterna. Kulong tuloy ang hatol na naman ng Kongreso. Okay, Ms. Baterna, narinig mo yung sinabi ni Congressman Abante? Hindi po, Mr. Chair. Pwede pong paulit. Sinasabi ni Chairman Abante na kung ikaw ba ay willing magsalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yes po, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Okay, so why don't you spill out the beans now? Sabihin mo na talaga ang katotohanan ngayon para mapag-usapan namin yung motion sa'yo. Yung reconsideration. Pag-isabi na sa amin ngayon. You can now relate that story now. Mr. Chair, good afternoon po. Hindi ko po talaga totoong trabaho yung corporate secretary. Yung totoong trabaho ko po doon is sa gate pass lang po. Nag-i-issue lang po ako ng gate pass sa may main gate. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Para mapabilis po tayo. With the indulgence of Chairman Abante, because Chairman Abante has the floor. Is that okay, Chairman Mr. Abante? Chair, I think it's already 5 p.m. and we need to go back to Manila. Isa na nagtatanong ko sa iyo, Ronaldin. Ronaldin, meron kang bank account, di ba? Meron po. Meron kang bank account. Meron ka rin cheque. Meron kang cheque. You're under oath, tatandaan mo ha. Meron kang cheque. Ilang cheque na na-issue mo mula na maging corporate secretary ka? Hindi ko na po Marami ka na na-issue ng mga cheque. Yes po. Di ba? Yes. Ano ang pinakamalaking in-issue mong cheque? Pinakamalaking in-issue mong cheque, how much? Nasa 500,000. 500,000. Yes. And your salary is only 17,000. At na-increase ka, dumating yun sa 23,000. Am I right? Yes po. How can you issue 500,000 pesos sa isang cheque lamang, correct? Di ba? Isa pa lamang. Ilan cheque ang in-issue mo ng 500,000? Iba-iba po kasi, Mr. Marami Chair. kang in-issue ng 500,000. Am I correct? Yes. Di ba? Yes po. At saan mo kinuha ang perang yun? Bakit ka nagkaroon ng ganong kalaking pera? Samantalang sumasweldo ka lamang ng 23,000 a month. Hindi ko po pera, Mr. Chair. Kaninong pera yon? Saan ang galing? Sino nagbigay? Si Cassandra. Opo. At yung mga boss mo, di ba? Si Mr. Correct. Sandra Ong po. Yes po.
So sa lahat ng ito, Mr. Chairman, I don't want to explore this issue anymore because I think the right and proper sana po ay sa susunod na. But I think this person is lying. Talagang we have proven and those people also doon sa tinatawag natin sa sila Julian Linsangan, maraming hindi sila umatin ngayon because we will be proving na marami rin silang pera sa bangko, Mr. Chairman. And this person, si Ronaldin Baterna, have issued a lot of checks, no? At sa kanyang trabaho sa Pogo, sa manggagaling yung perang yon, di ba? And she's trying to tell us that ang kanyang salary is only 23,000. But the reality is, nakakapag-issue siya ng millions of pesos, di ba? And that make us wonder, why? Kaya kanina, medyo naaawa tayo, even us, the first time I saw her, talaga naawa kami, single mom. Di ba, babae, ang sweldo, bababa. Pero, in all reality, may problem. May problem tayo dito. Dami sila, but they allowed to be used by the Chinese people. You were allowed to be used by those people. Di ba? So, inaamin mo na, Ronaldin, na ginamit ka ng mga Chinese to issue these checks, right? Yes po, Mr. Chair. At sino? Yung Chinese na yon? Si Miss Cassandra Ong po. Si Cassandra Ong. Yes Ayan. po, Mr. Chair. So si Cassandra Ong na ngayon ay nagtatago na hindi natin malaman kung nasaan, and even her property, no, Mr. Chairman, yung property niya dito sa Porac, may problema tayo sa PNP dahil yung kanyang freeze order sa kanyang bahay, wala pong freeze order. As a matter of fact, si Cassandra Ong can still use her property kahit alam natin na galing yun sa Pogo. And that's the reason why the issuance of contempt is just right and proper for her. One quick question only, Mr. Chair. With the indulgence of Chairman Dan. Very quick, Chairman Dan. Congresswoman Jinky. Having heard about all the bank accounts, may I know from Ms. Baterna, are you willing to execute a waiver of bank secrecy law? Waiver. Naka-close na po yung account, Mr. Chair. Nonetheless, it is still protected by the bank secrecy law. So the question, Ms. Baterna, ikaw ba handang pumirma ng waiver? Binibigyan mo ng karapatan ang Quadcom na makita lahat ng bank transactions mo. It is answerable by yes or no only. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, I'm requesting the Quadcom to facilitate the necessary waiver as manifested by Ms. Baterna. And as a follow-up question, Ms. Baterna, ano po ba ang mga bangko ninyo? China Bank po. China Bank, what branch? Angeles, Mr. Chair. What else? Yun lang po, Mr. Chair. One bank only? Yes po, sa akin, Mr. Chair. It's quite hard to believe, Ms. Baterna. Yes. Kung ikaw magwe-waive, make sure you waive all bank accounts. Yes po, Mr. Chair. I'm requesting the Quadcom, Mr. Chair, that we facilitate the necessary waiver. Thank you, Mr. Chair. Mr. Thank you, Chairman, Congresswoman Jinky. in addition to... Please Okay. let the chair make a quick statement with respect to the manifestation of Congresswoman Jinky. So, the Secretariat is directed to coordinate with Ms. Baterna with respect to waiving her right and giving access for the committee to look into her bank records. And that she is willing to tell all to this committee. Yan lang ba ang bank account mo? China Bank lang? Yes po, Mr. Chair. Wala ka na ibang bank account? Dati po meron AUB pero hindi ko nilipat ko na po kasi sa China Bank, Mr. Sige. Chair. Chairman Dan Fernandez. Miss Ronaldin Baterna, alam mo, sa totoo lang talagang gustong-gusto ka namin tulungan. As a matter of fact, kung tatanungin mo, kasi single mom ka, gusto na namin sana makauwi ka na ngayon. Unfortunately, yung mga ebidensya that na nakuha namin leads to the fact that nakapag-issue ka ng mga cheque at si Cassandra Ong nagpadala sa iyo ng malalaking pera. If I may, no, if I may ask you, no, yung Whirlwind Corporation, nagpadala din sa iyo ng malalaking pera doon sa checking account mo. Mr. Chair, sa totoo niyan, yung mga pumapasok po na pera dun sa checking account ko, hindi ko po alam. Hindi mo hawak yung account? Hindi po, Mr. So, Chair. sino mahawak ng account?
Kala ko sasabihin mo ang lahat. Sabihin mo na ang lahat para at least tulungan ka namin. Kasi po, Mr. Chair, meron po akong sarili, yung savings ko po. Aside po sa savings account na personal ko, meron po akong checking account na parang pina-open lang po para lalagyan po nila ng pera. So, ibig mo sabihin, ikaw nag-open ng checking account pero hindi ikaw may hawak ng checking account. So, in other words, sila nakakakuha, sila nagwi-withdraw. Yes po, Mr. Chair. Pinapapirma lang po nila sa akin. So, in other words, Mr. Chairman, talagang ginamit siya ng mga Chinese personalities at sila po talagang ginagamit not only as a incorporator but as a window for the issuance of checks, and at the same time yung exit and entry ng mga pera nagagamit po yung ating pong mga kapwa Pilipino. We sympathize with you, Ronaldin, but the very fact na talagang mali yung ginawa mo. And yun sana ang inaasahan namin sa iyo nung last hearing kung nasabi mo ang lahat. Baka meron ka pang gusto sabihin, Ronaldin. Sana po managot po yung totoong nananagot. Hindi po yung katulad ko na inosente na ginagamit lang po nila. Ronaldin, kasi ako, naniniwala kami na yung NFC Mirales and Partners, we invited them over. Kasi sinabi mo na sila ang kumontak sa'yo, di ba? At si, what's the name of that guy na kumontak sa'yo from the law firm? Attorney Abby po. Attorney? Abby po yung pakilala po sa akin, Mr. Chair. And as a matter of fact, Mr. Chairman, yun po yung inimbitahan natin ngayon sa hearing na to. Pero hindi po siya dumating. And at the same time, yung may-ari ng law firm ang pinapupunta natin dito. But somebody from that law firm, ikaw ang nagre-represent. Can you kindly speak on the microphone? Good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Henry O. Araneta. I'm counsel for this special occasion only to Miss Paterna, Your Honor. Who's the owner of the NFC? NFC is a law firm managed by Attorney Nadine Miralles, Your Honor, the one that wrote a letter to you. Okay, sino po ang kumontak sa inyo para bigyan ng legal services si Ronaldin? Tinawagan po ako kagabi, Your Honor, alas 11. No, what I mean is that sino yung nag-engage sa inyo? Tinawagan ko na Attorney Miralles. Sabi niya kasi hindi siya makaka-attend. May hearing kasi siya sa Taytay. Si Attorney Miralles po. So, kanina po pagdating, kinausap ko po yung detainee, tapos kinonfirm ko po yung mga sinabi niya sa inyo. Thank you, Attorney. I think what we need is the owner of the NFC Mirales. She knows that I have communicated that she has been named as a resource person. So, hopefully next time, she'll be around. No? I will tell her, Your Honor. And for us to find out. We are in a better position to say that, Your Honor, not me. Yes, Mr. Chair. Attorney Araneta, Your Honor. Attorney Araneta, no? Meron bang engagement contract si Miss Ronaldin sa NFC? Ang pagkaalam ko, wala po, Your Honor. Parang she just asked to be accompanied sa Senate and dito ng lawyer ng NFC. Are you doing this pro bono para kay Ronaldin? Pro hack Your Honor. You can ask her kung ano, for the meantime. Sinong pumili nung law firm na nagre-represent sa'yo? Sila po yung nag-contact po sa akin, Mr. Chair. Pakilakas mo lang. Sila po yung nag-contact sa akin. Hindi ikaw ang pumili? Hindi po, Mr. Chair. Yung boss mo ang pumili? Hindi ko po alam kung sino po yung kausap nila, Mr. Chair. Well, okay. Sige, salamat. We need the presence of Attorney Miralles in the next yes, Your Honor, will inform her, Your Honor. Thank you. And also, Mr. Chairman, si Attorney Medina, now I remember. Ang sinasabi kasi, ang sinabi mo sa amin, Ronaldin, si Attorney Medina. Yung nag-prepare po ng mga papers na pinapapirma po sa akin. Siya yung tumawag sa'yo, di ba? Si Attorney Medina? Hindi po. Si Attorney Medina po is parang lawyer ng company kung saan ko po Hindi na, can you kindly remove your para makita namin magandang mumukha? Ayan, So, huwag ka na maya at alam naman namin na nagamit ka lang. So, Attorney Medina yung nasabi mo noong nakaraang hearing. Yes po, kung saan po ako nagsasign ng mga papers.
from Lucky South. Siya But po yung hindi siya kasama doon sa NFC. Hindi po siya kasama, Mr. Chair. Okay, Mr. Chairman, yun po yung hinahanap natin si Attorney Medina na ngayon po, according to the COMSEC, ay hindi na matagpuan. So we'll be asking that we again invite this Attorney Medina. Okay. Nandito si Medina, Mr. Chairman. Nandito si Atty. Medina. And Attorney Nandito. Medina. Yeah, nandito. Okay. Are you Attorney Medina? Oh, ayan, andito pala yung Attorney Medina. Sabi mo wala. Mr. Chair, pwede ba ako magtanong? O sige, Chairman. Kasi napag-usapan natin last hearing when we had it na pinirmahan lamang ni Ms. Baterna ang mga papeles. Pero ang gumawa nung pinirmahan niya ay yung mga abogado. Tama ba ako, Ms. Baterna? Tama po, Mr. Chair. Okay. Ang tanong ganito, anong relasyon niyo, Atty. Medina, with this attorney? Ano pong relasyon ninyo? Do you belong to the same law office? No, Your Honor. Hindi. Hindi, Your Honor. Pero kayo, ang law office ni Cassandra. Your Honor, for the record po, yung si Miss Cassandra Lee Ong, ang kanya pong nire-represent sa amin, yung Whirlwind Corporation. Ngayon po, Whirlwind. Kayo ang law office ng Whirlwind. Hindi po. Ang pong engagement namin sa kanila is magpapa-review ng documents at magpapanotaryo lang. Yung pong corporate nila at hindi namin po ginagawa. Kayo po ba ang gumawa ng mga papeles na pinirmahan ni Ms. Baterna? Hindi po, Your Honor. Okay, kayo po ba ang gumawa ng papeles na pinirmahan ni Ms. Baterna? Hindi po, Your Honor. Nag-out na po ba kayo? Nag-out na kayo? Your Honor, hindi ko nakapag-out. Believing that I'm not a resource person. Nag-out na po, Your Honor. Nag-out na ho kayo? Yes po, Your Honor. Pwede ba natin mapag-out itong si attorney para makita natin? Pwede ba kayong mag-out? Yes, Your Honor, but... Kasi tinatanong kayo rito, kaya mag-out kayo. Ba. Sige po. Hindi pa ba nag-oath? The COMSEC is hereby directed to take the oath, administer the oath of these two resource speakers. Yes, please. Mr. Chairman. Si Ma'am Baterna. And also Ma'am Baterna. Okay, please. Tapos na siya. Please raise your right hand and please answer. Do you swear the truth? Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry? So help you God. Okay. Ngayon, kung hindi kayo ang gumawa ng mga papeles na pinirmahan ni Ms. Baterna, sino pa ang gumawa ng mga papeles na pinirmahan mo? Kasi Mr. Chair, usually pumupunta ko sa law firm ni Attorney Medina. Doon po ako nagpipirma doon sa logbook. Yung logbook po for notary. Ang tanong ko, kung sino ang naganda ng mga papeles na pinirmahan mo? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kasi minsan binibigay na lang po nila sa akin para So, po sino ang nagbigay sa'yo? Si Ms. Cassandra Ong po. Sino si Ms. po? Cassandra Ong po. Cassandra Ong. Cassandra Ong ang nagbigay sa'yo? Yes. Hindi sinabi sa inyo kung sino ang law office na naggumawa ng papeles? Hindi po, Mr. Chair. So, hindi law office ninyo? No, Your Honor. Your Honor, if I may explain kung bakit po siya nagpupunta sa amin. Alam nyo, mukhang mahirap kayong paniwalaan dito. Pakisabi po sa amin, ang law office nyo ba ang gumawa ng mga papeles na pinirmahan ni Ms. Baterna? Law office ninyo, sapagkat magkaiba ang law office nyo, correct? Yes, Your Honor. Okay, either law office mo o law office niya, sapagkat hindi kayo magpapakita rito kung hindi kayong abogado Ms. Baterna. Anong ginagawa nyo rito? Tama po yun, Your Honor. Yun. Part, Your Honor. If I may respond, Your Honor. Yes, go ahead. Mr. Chair, kaya po ako nandito, nagulat nga po ako, nagkaroon ako ng show cause order. Never po ako na-invite in any of your hearings before. At yun po sigurong COMSEC nyo can verify that. Kaya po ako nandito ngayon kasi po binigyan po ako ng show cause order na na-receive ng office namin. Kaya po ako nandito voluntarily on
para sa akin po, hindi po para kay Miss Baterna. Mr. Chair, para magkaliwanagan, hindi ba Go ahead. Miss Baterna, nung last hearing, pinakita ko sa iyo yung dalawang sublease agreement na pinirmahan mo for and behalf of Lucky South 99. Tama? Tama po, Mr. Chair. Sinabi mo doon sa hearing na yon, pirma mo. Tama po, Mr. Oh. Chair. Tinanong ko sa iyo, sino ang nag-prepare nun? Ang sinagot mo, Attorney Medina. Yes, Tama? Mr. Chair. Oh, yun ang dahilan, Attorney, kung bakit ka nandito. Yes, Your Honor. I understand, Your Honor. Pero hindi po ako... Ngayon, will you answer? Yeah, I will answer Ikaw that. ba ang gumawa ng mga dokumento na yun? Your Honor, yung pong unang lease contract, which is between... Sublease contract yun. Yes, Your Honor. Yes. Sublease agreement, Your Honor, na sinay ni Stephanie Mascareñas. Ikaw ang gumawa nun? Ganito po. Yes or no? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. The first... Kasi, the first nag-depensa ka contract. pa eh. Thank you, Your Honor. Yun ang katotohanan. Bakit nandito si Atty. Medina? Dahil binanggit ni Miss Ronaline yung pangalan niya na siyang tigagawa ng mga dokumento na pinirmahan niya. Thank you. May katanungan ako sa iyo, Ronaline. Kanina sinabi mo na yung checking account na nasa pangalan mo na kung saan naglalagay ng malalaking pera si Cassandra Ong ay hindi mo hinahawakan. Kung hindi mo hinahawakan yung checking account na yon, sino may hawak ng checking account na nakapangalan sa iyo? Si Miss Cassandra Ong po. Pag may ano lang po siya, yung pinapasulat, ako po yung nagsusulat. So lahat ng malalaking pera na nanggagaling sa outside of the Philippines, pumapasok sa checking account na nasa pangalan mo at ang kumukuha nun ay si Cassandra. Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung may pumapasok. Kasi nga po, hindi ko po hawak yung account, nung checking account, Mr. Chair. Kasi alam mo, Rona, tutulungan ka namin talaga dito. Pero may nakikita ako na yung perang nanggagaling kay Cassandra Ong lumilipat sa checking account mo. So ang tanong, sabi mo kanina, hindi ka umahawak ng checking account mo. Hindi si Cassandra may hawak ng checking account mo. Sino? Miss Cassandra Ong lang po yung nakakausap ko, Mr. Chair. Wala na pong iba. Siguraduhin mo, Cassandra. Siguraduhin mo ha. Yes, Kasi Mr. we will Chair. try to find out. Amlak, andyan ang Amlak. Can you kindly, kasi I think you are willing to issue a waiver, no? Are you willing to issue a waiver to find out yung Yes. track of your accounts? Yes po, Mr. Chair. Can you kindly help this committee to find out the trace of money between Cassandra Ong and Miss Ronaline Baterina? Mr. Chair, if you will already get the waiver that will make the action of AMLAC faster, because if we don't have the waiver, we still need to secure authority from the Court of Appeals to conduct back inquiry. But if Ms. Materna will already issue a waiver, AMLAC can act faster, Mr. Chair. So, again, Ronaline, you are willing to execute that waiver, ha? So, I will be asking the COMSEC to execute a waiver and for you to sign it. So, Mr. Chairman, I think it's really getting late at nakikita na po natin na medyo kumukulimlim na. And our apology to all the resource speakers who have not been asked by the members of this Quadcom. But rest assured, in the next hearing, we will be prioritizing those resource persons who have not been asked, no? So, Mr. Chairman, I have no further question to our resource person. I'm the one that cited in contempt, no? Moved to cite in contempt, Ms. Baterna. Now, Mr. Chairman, for me, the only way that indeed in the next hearing, Ms. Baterna will cooperate in this committee is for her to execute an affidavit under oath. And we will see if indeed that affidavit will be justified, no, for this for the contempt order to be lifted, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, let me proceed with just an admin matters. Number one, Mr. Chairman, we have issued a show cause order just this morning to the Mayor of Banban, Mayor Leonardo Asuncion. He is present now. So, Mr. Chairman, with that, I withdraw my motion for show cause order for the Mayor of Banban. Second,
Also for Mr. Froilan Cruz, who is also present. Please. Thank you. Now, Mr. Chairman, before I proceed with my last motion, let me just remind Mr. Chairman that this afternoon, Cassandra Ong was cited in contempt in violation of, I think, Section 11 of Paragraph A of our rules. Now, refusal to obey summons without legal excuse. Now, Mr. Chairman, I just like to move my second motion for Ms. Cassandra Ong to be detained in the House premises for 30 days. So move, Mr. Chairman. Second motion. There is a motion to cite in contempt Cassandra Ong, and with the penalty of detention for 30 days in the premises of the House of Representatives. The motion was duly seconded. Any objection? Hearing no objection, the motion is carried. Lastly, Mr. Chairman, I'd just like to move that this committee will direct PAOK, Sir Yusek, this committee will direct PAOK to coordinate with AMLAC with regards to all the asset preservation order in all the assets that was involved in the previous hearings in my committee and the Dangerous Drugs Committee, particularly assets of Willie Ong, Edith Yang, Empire 999, Mexico Pampanga, Mexico 999, Yatay Industrial Park, and all other assets outside of Pampanga of those persons that was mentioned and corporation that was mentioned. So move, Mr. Chairman. There is a motion duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Yusek Gilbert Cruz? Yes, Your Honor, we'll coordinate with AMLAC, sir. And we will be submitting the report, sir. Thank you. Since yung pong mga resource persons na hindi po natin na tanong at hindi po natin nakausap, kami po ay humihingi ng paumanhin sa committee dahil po may mga developments na nangyari in the middle of this committee hearing, and we do hope that in the next scheduled committee hearing of the Quadcom, we expect that the same resource persons which was invited for today to be present, and you will be advised as to the schedule and the venue of the next Quadcom hearing. Mr. Chair, Congressman Abante. I also would like to make a motion that those names mentioned by Mr. Jimmy Guban be invited in the next hearing, Mr. Chair. That would be Small Abiliera, Oni Cheng Yatayon, Congressman Pulong Duterte, Attorney Man Castro Papio, Benny Antiporda, Paul Gutierrez, Mr. Chair. And almost all the names mentioned by Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair. So I move, Mr. Chair. Mr. Chair? Yes, Congressman Rog. Mr. Chair, just for clarification and a manifestation perhaps that the good Chair Abante would also include the name of Mr. Hernan Abario, which was also mentioned in the affidavit, but I believe was not mentioned in the list now. Thank you, Mr. Chair. Okay, there is a motion to invite the following names stated by Congressman Paduano and Congressman Gutierrez in the next scheduled Quadcom committee hearing. Duly seconded, and hearing no objection, the motion, or rather it is the motion by Congressman Abante. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chair, Congressman Dago. I also move to invite the Regional Director of Dole and the Provincial Officer of Dole dito sa region may investigation tayo sa Pogo, as well as SSS
and Pag-ibig, Mr. Chair. Okay, there is a motion to invite representatives from Dole, SSS, Pag-ibig, and Pag-ibig to the next Quadcom committee hearing. Duly seconded, and hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chair, Congressman Abante. since we cannot think properly anymore because we have been here since 10 o'clock, and we're going to have another hearing. So, Mr. Chair, I move to suspend. Mr. Chair, one last motion, Mr. Chair. Congressman Gutierrez. Apologies, Chair Abante. Mr. Chair, I'd also like to move that Mr. Guban be made to reproduce his testimony in the criminal case number RMNL 19-03472CR. I would prefer that it be produced by Mr. Guban and that we don't actually exercise our subpoena with the courts. And aside from that, we'd also like to move for Mr. Guban to produce his testimony from his Senate inquiries. That's all, Mr. Chair. Okay, is that a motion? It is a motion, Mr. Chair. There is a motion made by Congressman Gutierrez. Second motion, Mr. Chair. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chair, I would like to ask the IAS to submit to us yung all documents pertaining to ano ba IAS? Pertaining to the cases that were filed on them since 2015 up to the present. Is IAS, Yusek? Sige, pakirelay na lang sa kanya. Yusek, can you kindly submit to us all the cases that were filed in your office? We will submit all of the cases which have been filed as referring to 7,103 cases, Your Honors. Okay. Since ano? Starting July 1, 2016, all the way to June 30, 2022, Mr. Chair, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I insist, move to suspend. There's a motion to suspend the Quadcom committee hearing. Duly seconded. Hearing no objection, this Quadcom committee hearing is hereby suspended. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.